Ebanghelyo. Hindi. Kaya nga sabi ko, mauna ka na eh. So, bago po ako magpalaya, mga ginap-ginawa sa bagong Jerusalem, nais ko po munang magpulit, magpasalamat sa ating Panginoon. Maraming salamat po at patuloy niyo po akong pinakakatiwalaan at patuloy niyo po akong tinuturuan upang bahagi ko ang mabuti nila. Ama, ang malahanggang pasasalamat ay pinakakaman ay binabalik ko sa iyo sa pangalan ng Diyos ng Diyos na si Kristo. Ano po aming Panginoon na pagkakalaan? May isang Espiritu Santo. So God is good. All the time. All the time. God is good. The will of the Father. Yes, I will. Yes, I mean. The will of the Father. Malakas na palakpak sa ating Panginoon Diyos na Diyos. So siguro po, marinig nila naman ng aking palayan mo tungkol sa kaligtasan. So, inaanyayahan ko po kayo na tumayo at babasahin ko po ang aking palayan. Ang unang sulat ni San Pablo sa taga-Corinto, ang taong nakipagsa kay Kristo ay bago nilalang, new creation. Kaya kung nakipagsa kay Kristo Jesus, isa na siyang bagong nilalang. Mula na ang dami niyang pagkatao, sa ito ay napalitan na ng bago. At ang Diyos ang gumawa nito ng lahat sa pamamagitan ni Kristo. Binili na kami mga kaibigan at hindi nakaaway. Pinagkatiwala niya kami maglingkod ng sagal ang mga tao ay maging sa Kanya. Amen? So ano po ba ang kaligtasan? Pwede na po kayong maupo mga kapatid. Dito ka. Ang salita ng Diyos. Salamat. Dagdag pa rin. Oo. Ano po ba ang kaligtasan mga kapatid? Ang kaligtasan po ay kaloob o regalo ng Diyos at walang sino man ang pwedeng iligtas ang kanyang sarili. Okay? Ang kaligtasan po mga kapatid, ayon nga po sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumagpala sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Na sino man ang mag-iwan ng kanyang asawa, anak at magulang nang dahil sa ating Panginoon sa Kristo at sa mabuting balita ay tatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Sapagkat ito po ang walang hanggang kapiling natin ng Diyos ang nangyayari. Walang hirap, walang gutom, walang sakit, walang kamatayan sa piling ng Diyos. Gusto niyo ba yung mga kapatid? So malakas na palakpak sa ating Panginoong Diyos na buhay. Sapagkat ang kaligtasan po ay may dalawang uri. Pwedeng regalo o gantimpala. So katulad nga po na pinagkalooban na regalo, si Dimas. No? Nang sa uling sandali ng kanyang buhay, siya'y nagpakumbaba sa ating Panginoon sa Kristo. Panginoon, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Ngayon din ay pagsasama kita sa aking paraiso. At nakamit ni Dimas ang instant regalo. Amen? Yun naman sa gantimpala, reward. May isang tao na nagtatrabaho sa isang kumpanya. Ang tao iyon ay maganda ang performance, kaya sa inabigyan ng promotion. Amen? Tandaan po natin mga kapatid, ng ating Panginoon sa Kristo ay maraming nagawang kabutihan. No? Katulad nga ng 10 ketongin. Lumapit ang 10 ketongin. Jesus, Guro, maawa ka po sa amin. At lumapit nga ang 10 ketongin. Sapagkat wala naman pong nalilingit sa ating Panginoon, lahat yan ay alam niya. No? Kaya ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, humayo na kayo, Tingin, kasuri sa sarili. umalis na kayo at kayo magpatingin sa saserdote. Nakakaduling kami. At habang sila'y naglalakad, ay nakita ng isa na gumaling
at nawala na ang ketong sa kanyang katawan. Kaya dali-dali siyang bumalik at nagpatira pa sa harap ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi ba't 10 ang aking pinagaling? Bakit isa lang ang nagbalik at nagpuri sa akin? Gano'n naman talaga ang tayo, no? Tayong mga sa ating kapanahonan. Ganun po talaga na kapag nakamit na natin ang ating minimiti sa ating Panginoon, ang iba ay hindi na marunong magpasalamat sa Diyos. Ngunit hindi naman lahat, ano? Kaya Walang utang na loob. walang utang na loob. Yan. Yun, no? Kaya parang erase the Lord na lang, no? Kasi nakuha mo na yung gusto mo eh. Kaya hindi ka na nagpapasalamat sa Diyos. No? Kaya erase the Lord na lang. Saan po ba tayo ililigtas ng Diyos sa mangyawi? Sa kasalanan? Dito po inilalarawan sa Biblia na paglabag sa kautusan ng Diyos at pagsuway sa Diyos. Kasi po mga kapatid, ang kasalanan, kapag ito po yung nakapaghihiwalay sa atin, sa relasyon natin sa Diyos. Ngunit nung namatay na ang ating Panginoon sa Kristo, ay kasama ng nabayubay ang ating mga kasalanan sa krus. Amen ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Karamdaman. Mga kapatid, meron po tayong 5 uri ng karamdaman. Natural disease, ang naturang sakit o dahilan ng infeksyon, pisikal na dahilan at marami pang iba. Pangalawa, emotional disease. Ang emotional disease po ay isang sakit na isang tao ay tumutukoy sa emotional na karamdaman. Ang pangatlo, psychological disease. Ito po yung patungkol sa nararamdaman ng isang tao tungkol sa iniisip at pag-ugali ng isang individual. Kamatayan, kapag tayo ay sin disease. Ito po yung tumutukoy sa sakit dulot ng kasalanan. At ang spiritual disease ay sinasabing kawalang kilos sa pananampalataya dahil sa masamang espiritu. Katulad ng isang lalaking hubutubad na nawala ng katinuan ng kanyang kaisipan dulot ng masamang espiritu. Ibig sabihin, kaya nang i-manipulate ng masamang espiritu ang kanyang isip, kawalan ng walang pananalig at pananampalataya sa Diyos at pagtitiwala sa Diyos. Amen? Amen. Pangatlo, kamatayan. Kapag tayo ay tulog, ay wala po tayong kaalaman kung ano nangyayari sa loob at labas. Amen? Siyempre po tulog tayo no? Walang tao, hindi natin din alam kung ano nangyayari sa labas. Therefore, apoy ng impyerno. Doon po susunugin sa naglalagablab na apoy na hindi na namamatay at kakainan ng uod ang ating mga mata, ilong at bibig at patuloy po tayo tutusok-tusokin sa ating katawan. So ano po ba ang dapat natin gawin, kapatid? Kundi magsisi at humingi ng tawad sa Diyos na may kababaan ng loob. Upang sa ganon, hindi tayo mabubulit sa apoy na impyerno at makakamit natin ang buhay na walang hanggan sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan at makatarungan. Amen? At dahil sa pag-ibig ng Diyos ay dumating ang mabuting balita sa sangkatauhan. Sino raw po mga kapatid ang dumating na mabuting balita? Ang ating Panginoon sa Kristo. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. The will of the Father. Yes, I will. Yes, I will. The will of the Malakas na palakpak sa ating Panginoon Diyos na buhay. So ano po ba ang mabuting balita, mga kapatid? Ang mabuting balita po, ito yung pag-ibig ng Diyos sa makasalanan upang sila'y maligtas at maibalik sa mga tao ang buhay sa grasya ng Diyos. Amen? Ayon nga po sa Lucas 1:26, sinugo ng ating amang Yahweh si Anghel Gabriel upang kausapin ang isang dalaga na nangangalang Maria. Maria, magalak ka, sapagkat ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Ngunit nagugulumihanan si Maria
no, sa pagbati ng Anghel Gabriel. Huwag kang matakot, sapagkat ikaw ay maglilihi at magbubuntis ng isang batang lalaki at papangalanan mo Jesus. At siya ay tatawagin sa taas-taasang Diyos. Paano? Gayon isa akong dalaga, isang birhen. Alam po natin, ang dalagang si Maria ay malapit na ikasal sa isang binata na nangangalang Jose. Huwag kang matakot, Maria, sapagkat ikaw ay dililiman ng Espiritu Santo, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos amang Yahweh. Amen? Sapagkat ang dalagang si Maria ay pinili sa lahat ng kababaihan, sapagkat ang dalagang si Maria ay magandang bunga at walang bahid dungis at malinis na siglan ng ating Panginoong Jesus. Amen? Amen! Amen. Bagamat ang dalaga si Maria ay 14 anyos pa lang, talagang naguguluhan ang birhen, ang dalagang si Maria ay pinagkulob niya pa rin ang kanyang murang katawan at sumunod siya sa kalooban ng Ama. Ako'y alipin ng aking Panginoon, mangyari nawa sa akin sa sinapupunan. Opo, pinagkalooban niya ang kanyang murang katawan. Amen. Sapagkat ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. At ang marinig niya Anghel Gabriel, ang pagtugon ng dalaga si Maria, ay umalis na si Anghel Gabriel at nag-report na siya sa ating Panginoon nangyari. Amen? At dumating ang kaligtasan sa sangkataong atin. At habang nag-uusap sila ay nakikita ng dalagang si Maria, si Anghel Gabriel, sapagkat ang dalagang si Maria ay isang visionary. At bukod doon ay mayroon pa siyang mga katangian. Amen? Marwan, kalinisan, kabutihan, makadiyos, kababaan ng loob, kaalaman sa katatagan, at pagpipigil sa sarili. At nang pumasok ang tukso kina Eva at Adan, ay naiwala nila ang sanctifying grace. Ito po yung buhay, kabanalan mula sa Diyos. Ang dating perfection, no? Naririnig nila ang Diyos, naririnig nila, nakakapiling nila ang Diyos, nakikita nila ang Diyos, walang hirap, walang karamdaman, puros kagalakan, puros kasayahan, walang gutom. At dahil sa naiwala nila ang perfect, naging isang imperfect creation na, nagkaroon na ng iba't ibang sumpa ng mga sakit. Pumasok na ang diabetes, high blood, at prostate, cancer, at ano pa. No? Kaya nga po, nung pumasok, ang tukso kina Eva at Adan, ay kasi itong Diablo ay talagang mapanukso, no? Hindi kanya titigilan hanggat hindi kanya nakukuha. No? Yung storytelling ni Eva at Adan. Kaya habang nakapis si Eva at Adan, pumasweet, sabi niya, siyempre tingin yung dalagang, sila Eva at Adan, no, si Eva. Tinitingnan niya kung saan nang gagaling ang pasweet na yun. No? Nung nakita niya, yung ahas na yun na sinisimulan na siyang tuksuhin. Sabi niya, ba? Sabi niya, Eva, bakit hindi mo kainin ang prutas ang bungang kahoy na yun? Sabi niya, ay hindi pwede. Sabi ni Eva, sapagkat ang sabi sa amin ng aming Panginoon, na kapag kinain daw po namin ang bungang kahoy na yan, kami ay mamamatay. Oh, hindi totoo yan. Sabi nung ahas, ano? Hindi totoo yan, Eva.
huwag kang maniwala dito, sabi niya. Kapag kinain nyo ang bunga na iyon, kayo ay matutulad sa inyong Panginoon na marunong at makapangyarihan. Amen? Amen. Kaya ang ginawa nun, nadadala na si Eva sa tukso ng ahas na yun. No? Kaya, siyempre nagayuman na nga siya nung ahas. Sapagkat si Eva ay meron ng pagnanasa. No? Meron ding pagnanasa sa sinabi ng ahas na yun. Kaya, kinain niya ang bunga ng buong kahoy na iyon. At kinain niya. Sabi daw, wow, ang tamis. Crunchy, sabi niya. Oh. At ang sarap, ang lutong, sabi niya. Kaya ang ginawa niya, tinawag niya si Adan. No? At sabi niya kay Adan, 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 God is good. All the time. All the time. God is good. Malakas na palakpak sa ating Panginoon Diyos ng buhay, no? At sabi niya, nung nakita ni Adan, na kinain ni Eva ang prutas na pinagbabawal na yun, siya'y nagalit. Eva, bakit mo sinuway ang kalooban ng ating Panginoon? Kasi sabi niya, kainin ko raw at hindi mamamatay at magtutulad tayo sa ating Panginoon. Amen? Kaya yun, kumbaga, nagayuman na pareho nung ahas na yun, sila Eva at Adan, no? At nang makita nung ahas na yun, na sila'y napakain na ng bungang kahoy na yun na pinagbabawal ng ating Panginoon, siya'y lumisan. Nagtagumpay sa tukso kina Eva at Adan. Amen? Kaya, yun. Sabi niya, ay, ha? Kung kumakain po, ang sabi ho ng ahas, nakainin niya ang bunga na yun. Ang sabi naman ho ni Eva, hindi pwede. Kinain na nga kanina, hindi na naman. Ay, ano ba tanong nyo? Pagkatapos. At pagkakain. Oo. Sabi ka mo, sabi ang ahas na kumpay. Oo. Nakauto siya, nakauto. O, nakauto siya. Sus, malakas na pang-uto yun. Amen? Siyempre, tuwa-tuwa siya. Kasi nagtagumpay siya di ba? Hindi na pupatay. Ayun na nga po, no? Siyempre, nung nakita nung ahas, na natukso nyo na, yung si Eva at Adan, ay siya'y tuwang-tuwa, mga kapatid. No? Kasi habang ang siya'y tinutukso, pala naman nasangan ng dila ng ahas. Sabi niya, sabi nung ahas, kasi nagtagumpay siya di ba? Nakuha niya, nagayuman niya yung dalawa. Kaya, umalis na yung ahas. Tagumpay! Sabi nung ahas, ano? Dekanta dyan na, ako, Oh, yun nga po Dapat kantahin. Oo. Nawalan nga sila ng ano dahil nga sa pagnanasa. Kaya kailangan huwag kayong magkaroon ng pagnanasa, no? Nakita nyo na kapag kayo nag... Kayo na. Ha? Huwag na nasa ba yun? Opo, pagnanasa yun. Kasi sabi yung mga asin. Magiging Malaysia. Kasi pa po, di mo ba, natapos na. Hindi pa pala. Hindi pa po umaabot ng Brad eh. Pag nanasa kayo. Pagnanasa. No? Pinatarin siya. Pinagnasahan nila yung masana. Opo, kasi nga po, dahil sabi niya, pag nakain yun sila'y magiging katulad ng ating Panginoon na marunong at makapangyarihan. Kaya nga, napagusto si Eva. Dahil siya may pagnanasa. Kaya kapatid, tandaan ninyo, huwag kayong magnasa. Kasi ang pagnanasa ay mapupunta kayo sa, mapapahamak kayo, di ba? O kaya dahil doon sa pagnanasa na yon, sila ay
nagkaroon Peter, ng ano kapahamakan. naman pagnanasa yun? Ibang Meron pagnanasa, naman brother. pagnanasa, halimbawa, gusto mo mag-approach, gano'n. Iba naman po yung brother eh. Iba naman po sa istorya nila Eva at Adam eh. Kaya nga, klaro niya. Oo. Di ba? Dahil nga po sa pagnanasa nila Eva at Adan. Masamang pagnanasa. Oo, masamang pagnanasa. Eh, gano'n ang nangyari sa kanila, mga kapatid. No? Kaya nung nakain na nila Eva at Adan, ang bunga na yun na pinagbabawal, ay sila ay nagkaroon na ng lisya. No, nagkaroon na sila ng kahihiyan. At nagkaroon na sila ng kamalayan. At nakita nila na sila ay hubot-hubad. No? Sila ay hubot-hubad. Kaya nga nung nakita nila, di siyempre, hindi nila alam kung anong gagawin nila. No? Kasi nga, yung dating hindi nila nakikita, ay nakita na. Nang dahil nga sa pagsuway nila sa kalawaban ng Diyos. Nang dahil sa pagkain nila ng Hindi buhay. dapat nakita. Oo nga ho. Oo nga ho eh. Nakita yung di dapat makita. Oh. Nang dahil sa pagkain, sa pagkain nila ng buwang kain na yun, na pinagbabawal ng ating Panginoon. Dito ba? Kaya nakita nila na sila'y hubot-hubad na. So, hindi naman nila, kaya gumawa sila ng paraan, no? Kumuha sila ngayon. Nahiya na sila sa kanilang sarili. Kasi mga hubot-hubad na nga sila. Kaya ang ginawa nila, kumuha sila ng dahon ng igos. Amen? At siya nilang ginawa sa plot sa katawan. Amen? Amen. O, kaya ang ginawa nila, Di ba panapal yun? hindi o, pantapan na rin yun. Ginawa nilang, Kasi yung tapos ay sinusuot yun. oh, Panapal. pagtapal sa kanilang hubot-hubad na katawan. Sa kanilang kahubaran. Oh, sa kanilang kahubaran. Yan. Kaya, si brother. Oh, di ang ginawa ni Eva, kasi dalawang yung tatakpan niya, nilagyan niya pa ganun, no? Siyempre, kailangan dalawa eh, kasi pagka isa, pag hindi niya tinanggal ito, malilitaw yung isa. Di pag tinanggal isa, ito naman ang makikita. Diba, no? Kaya po, no, Eh, si paano Adan, ang puwet? Di ba dapat tatulaw? dalawa lang po, si Adan naman yung isa doon. Hindi, yung puwet. Di ba nakikita rin? Puwet. Pero pag Eva at Adan, dalawa lang naman natatakpan niya, ito lang at saka ito Hindi, eh. yung puwet niya. takip yun. Parang bahag lang yun eh. Makakuha nga ng Yung puwet, di ba kita kasi dapat. oh, di ba? Kaya ganun din si Adan, isa lang ang tinaklap niya. Baka yun naman puwet, hindi mo masagawa yun eh. Parang bonay lang yun eh. Di po ba? Yan, dahil nga sa kasalanan na yan. So, sa kasalanan, marami ang nangyayari. Nung walang anong-ano, nakarinig sila ng yabang sa hardin. No? Asabi. Siyempre, alam nila Eva at Adam yung yabag na yun, kung kaninong yabag yun. Di ba? Kaya, siyempre, takot na takot sila. Kaya sabi niya, Eva! Eh bakit po? Adan! Hmm. Nasaan kayo? Siyempre, sa una, hindi pa sila makasagot eh, kasi nga, natatakot sila. Kasi sila yung nagkasala, no? Eva! Adan! Nasaan kayo? Panginoon, sabi niya, ba't hindi kayo lumabas dyan? Panginoon, natatakot po kami kasi kami po ay hubad. Sino may sabi sa inyo hubad kayo? Malibang kinain ninyo ang bunga na pinagbabawal ko. Kasi po sabi niya eh, ito kasing si babae, siya pong tumukso sa akin para kainin ang bungang kahoy na yun, na yung pinagbabawal. Kasi po mga kapatid, ang bungang kahoy na yun ay bunga ng karunungan at kaalaman. Amen? Malakas na palakpak sa ating Panginoon Diyos ng buhay. Amen? Kaya, ganun ang nangyari, no? So, nakita natin na maraming himala ang at kabutihan ng ating Panginoon. Amen? Amen.
At yun nga, katulad nga ni Lazaro. No? Si Lazaro po ay kaibigang matalog at matalik ng ating Panginoon Jesucristo. No? At 2 araw nang namatay si Lazaro. Hindi niya pa ito pinuntan agad. Ngunit, nakaraan na, pumunta pa rin ang ating Panginoon doon sa bahay nila Lazaro. At nakita nga siya ni Maria. No? Sabi niya, Panginoon! Panginoon! Kung naririto pala mo lamang kayo, di sana hindi namatay ang kapatid ko. Sige, Panginoon! Panginoon! Kung nandito lamang puso mo, di sana hindi namatay ang aking kapatid. Panginoon, at sino may sabi sa'yo na ang kapatid mo'y patay na? Sino natutulog lamang? Ngunit Panginoon, sabi niya, 4 na araw na pong namamatay ang kapatid ko at nung nangangamoy na, sabi niya, Maria, ikaw ba'y sumasampalataya sa akin? Opo, Panginoon, sapagkat kayo po ang Kristo. Sabi niya, kung gayon, kasi ating ako ang buhay at nagbibigay buhay. Kung gayon, samahan mo ko kung saan inilibing si Lazaro. Ito na, punta na sila. No? Ang alam ko yun habang pumunta din naiyak pa nga din. Sino pa? Parang nung kinakausap ni Maria, nagkaiyak sila sa dalawa nun eh. Ay, ganun po ba? Yung Siyempre, pwede ba iwasan ano? Kaya habang lumalakad po sila, Maria at ang ating Panginoon, sila pinagkaiyakan sapagkat pareho nilang minamahal si Lazaro. Amen? Kaya nga ganito ang itsura nila. Ganon, di po ba? Siyempre, umiiyak ni Maria. Umiiyak ang ating Panginoon kasi mahal na mahal nila si Lazaro. No? Kaya sabi ng ating Panginoon, tanggalin ang takip. Yung takip ng kuweba. Kasi sa kuweba pa lang. At sabi niya, tinanggal naman yung takip ng kuweba. At niya may sinabi ng ating Panginoon, Lazaro! Lazaro! Lazaro, bumangon ka! Lumabas ka dyan. Paano maririnig? Lazaro! 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 Lumabas ka! At walang kabinsa-binsa. Lumabas nga si Lazaro sa kanyang hinyaya. Natalabas siya eh. Natalabas siya ng kaibigan eh. O tapos nakalibay. Hindi naman siya pumasok sa kaibigan eh. Hindi po. Kaya nga po Kaya nga siya patigaw na nag-tweet Opo. na. Opo. Ulitin ko Ano ba? yung kanyang kamahal ba? Lazaro! Kasi ang tigas naman, brother. Lazaro! O walang Lazaro! Lumabas ka dyan! At walang kabinsa-binsa. Lumabas si Lazaro. Although nakita mo si Lazaro ay parang mami, di ba? Nakabalot siya eh. At siya ay nabuhay. Amen? Malakas na palakpak sa ating Panginoon Diyos. At sa ganong pangyayari na iyon, ay Tuloy mo iyo. at nangyari na nga yung gano'n na nabuhay muli si Lazaro. Amen? Kasi ang tinig ng Diyos ay makapangyarihan. Amen? Lahat ay kanya mapangyayari. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo? Amen. Malakas na palakpak sa ating Panginoon Diyos ng buhay. No? Diba? Kaya sabi niya, basta si Lazaro. Siyempre, nung paglabas ni Lazaro, maraming nagulas. Kasi si Lazaro na namatay, ay nabuhay na muli. Kaya siyempre sila ay nagpulit ng pasalamat. Diba? Kaya no, sa ganun, meron na bang ano na? Meron na? Wala. Kaya ganun po ang
naging pangyayari kay Lazaro. No? Katulad nga, no? Hindi lang naman si Lazaro ang ginawa ng kabutihan at ginawa ng himala ng ating Panginoon. Ganon din si Bartimeo na isang bulag, di ba? At narinig ni Bartimeo na maraming mga tao na nagkakagulo. Sabi niya, bakit? Ano ang meron? Sabi niya na, si Jesus na taga Nazaret. No? Sabi niya, kaya talagang nag-eager siya na marinig ang tinig ng Diyos. No? Kaya ang sabi nga ni Bartimeo, Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa amin. Ngunit siya'y sinaway. No? Dahil siyempre nakakagulo nga naman. Pero, hindi niya inalintana ang sinabi sa kanya ng mga tao. Kundi, bagkus, nilakas niya pa ang tinig ni Bartimeo. Kaya sabi niya, Jesus! Anak ni David! Maawa po kayo sa akin. Kaya, ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, dalhin niyo sa akin. No? Kaya nung dinala si Bartimeo ng mga tao doon kay Jesus, ay kinausap ni Jesus, si Bartimeo, ano ang gusto mo? Sabi niya, Panginoon, gusto ko pong makakitang muli. Kaya ang ginawa niya, kumuha siya ng putik, no? At kanya niluran. At tinapad ng ating Panginoon sa mata ni Bartimeo. At nagwika siya ng epata. Ang ibig sabihin, mabuksan ka. Kaya walang ano-ano nabuksan ang paningin ni Bartimeo. Amen? Malakas na palakpak sa ating Panginoon. No? Kaya, walang hindi makapangyayari. No? Ang lahat ay mangyayari sapagkat isip pa lang, napangyayari na kung anong ibig sabihin, kung anong gusto ng ating Panginoon. Marami pa siyang ginawa. Katulad ng babaeng Kananea na 12 taon ang dinudugo. No? At sabi niya, ang babaeng Kananea na ito ay mayaman. Ngunit kung saan-saan na siyang nakakarating, kung saan-saan para humanap lang ng lunas sa kanyang pagdurugo. Amen? At sabi niya, narinig na naman niya ang pangalan ni Jesus. No? At sabi niya, kaya nag-isip siya. No? Sabi niya, mahipo ko lamang. So, yung babaeng Kananea ay sumiksik sa karamihan ng tao. No? At sinabi niya, mahipo ko lamang ang ladlayan ng kanyang damit ay gagawin niya. Amen? Kaya, nahipo nung babaeng Kananea na yun. No? Nahipo. Hindi nagbabago yung boto. Dapat, yung sinabi ng babae, mahito. Dapat, yung may dadamahin mo, kunyari, ikaw yung babae, ay sakit ka. Hindi ba? Malumanay yung salita ng yung may sakit na nagsasalita. Hindi, yung salita mo, pare-pareho Meron parang blending, ganun sa ba? Oo, may body language yan At sinabi ng babae, At sinabi ng babaeng Kananea na yun, mahipo ko lamang ang lalayan ng damit ni Jesus. sinabi ba niya yun o naisip niya? Naisip niya na mahipo ko lamang ang laylayan ng damit
Eh, hindi ko sinabi, naisip. Ano po? Naisip niya. Naisip niya na mahipon ko lamang ang laylayan ng damit ni Jesus. Ay, gagaling ako, gagaling ako. No? Kasi yun ang pananampalataya at pananalig niya. Pagtitiwala niya dahil mahipon niya nga, eh siya'y gagaling na. Alam mo, hindi yun, hindi naisip niya yun. Ano? Pinaisip sa kanya ng Espiritu Ayun, Santo. pinaisip sa kanya ng Espiritu Santo. Oo. No? Gagaling Na ka, gagaling. At nahipo mo ang laylayan ng damit ni Jesus. Ay gagaling ka. At yun nga ang ginawa ng babaeng Hindi Galilea. pwedeng magmula sa kanya yung tao. Ikaw, ipuin ko yung damit gagaling. Yun ay, udyok yun ng Udyok Holy Espiritu Spirit. Santo. Oo, na ipuin mo yung laylaya. Ay, ng damit. Para ikaw ay magaling. Amen. At yun ay sinunod niya yung udyok na yun. Kaya ang ginawa ng babaeng Galilea na yun, siya ay nakapagsiksikan sa karamihan ng tao. At nahipo niya nga ang laylayan, ang damit ng ating Panginoon. At oras At mismo, siya'y malapit na. Doon sa Panginoon. at siya'y malapit na. Malakad ka din. Ay, lumalakad nga po, nakating na nga ako eh. Dahil nga, Lumapit ka sa Panginoon. oo nga po, at dahil nga sa kanyang pananalig, pananampalataya, at Ayan o, upuin mo muna. at nahipo niya ang laylayan ng ating Panginoon Jesus. Siya po ay gumaling. Instant siya ay gumaling, di ba? Kaya, naramdaman ng ating Panginoon Jesus na may lumabas na kapangyarihan sa kanyang katawan. Kaya siya'y nagtanong, sino ang humipo sa akin? Di ba? Ang sabi naman sa kanya, Panginoon, marami po tao, hindi po namin makita kung sino ang humipo sa laylayan na yung damit. No? Kaya itong babaeng Galilea na to, although siya nanginginig, kasi siya ang humipo, di ba? Kaya pinili niya pa rin na lumapit sa ating Panginoon at sinabi, Panginoon, ako po yung humipo ng laylayan ng iyong damit. Siyempre, ano matakot? Ika'y pinagaling na iyong pananalig. Dahil sa iyo. Oo, di ba? Yan. Kaya walang imposible, di ba? Hindi. Buhay pinagkaloob yan ng ating Panginoon. Yung bulag na pakita niya, yung babaeng Galilea, pinagaling niya, di ba? Ay buti-buti ng ating Panginoon. Amen? So, sa mga kapatid, salamat po sa inyong pakikinig tungkol sa kaligtasan kaloob ng ating Panginoon Jesucristo. Na, di ba? Kasi ayaw nyo pumalakpak eh, di ba? Tawag ng ating Panginoon Jesucristo. Amen. So, ito na. Tungkol ka na, brother Ay, Shane. kakanta. Kakanta siya. Ayaw mo pa? Kakanta yun siya. Hindi mo sinasabi. Alek pa. Kapag natay kita kakanta, hindi ako umanda. Tanungin mo si brother nung wala na. Si Ate Mayra na. Si Mayra na. Ay, sumayo ka. Yung dahil sa Mayra sa iyo, ano, 45 minutes sa akin. Kaya nga. Kaya naman diretso na tayo sa siguro. Kakanta na. Oo. Yung sinaing mamaya. Kunin mo yun.